like to preach about this subject that says, no quitting, no stopping. Having Jesus Christ is the best life ever. Ang mabatunan si Ginoong Jesus sa atong kinabuhi, mao nang pinaka-the best na kinabuhi na mabatunan sa tao. Atheists think the way they think for the simple reason that they are unable to experience God in their lives. Nga doon ay mga taong dili mo tuwa sa Ginoo tungod ni sa simple nga rason. Tungod kay wala manggod sila o dili yun sila o wala makasinabi may tungod sa Diyos. They actually think that God must be first of all experienced before they will actually believe. Ang mga dili po to sa Ginoo, gusto mo ko nilang pruweba. Gusto na nila masinadihan kung naabag yung tinuod Ginoo, hindi sila mo to. Tanawa ka ron sa California, gitawag na ay godless town, godless city. But look what happened to California. They actually put God in mockery openly. In the open, they were actually mocking God. Katawa sila, Panginoon, na-survey daw sa ila, zero mention ang name, ang Diyos. Okay? God, the creator of the universe. Zero mention daw sa ilang lugar. Eh, pakuno itong isa ka tao na may isa ka puntos na nakuha. Grabe ang ilang pagpakaulaw, no? Grabe ang ilang pag-look down sa Ginoo. Kaya naging gusto nila ang mga taong di putuos sa Diyos. Ang ilang magputuos sila basta ilang masinatian. Mutuos sila na ang Ginoo kung na-ebidensya. And they actually have these wrong concepts, perceptions, and notions about God, which makes it difficult for them to believe in God. Tumulinig sa iyo nilang konsepto o pagtanaw sa Diyos, pagtamod sa Diyos, mo nang naghatag nilang kalisod sa pagtuo sa Ginoo. Na kinahanglan daw, una, makasinabi sila. Dapat daw na ebidensya na naagil tinuod Diyos. But God actually is a personal God. Amen. He is not an impersonal God. He is Emmanuel, God with us. Amen. Hello? Amen. Our God is more of a personal God rather than an impersonal God. And we are going through rough times in life, right? Gagit ang mga kalisdanan sa kinabuhi, krisis sa kinabuhi, kanya-kanya tagyatubang nasuliran sa kinabuhi. Amen? Ayuban, ang ilang yatubang ang krisis sa kinabuhi ang kagina. Okay? Hiningaw sinigugma, basta na hinigugma po. Ang bot na lang. Ayuban, migaw sa pamilya, migaw sa mga ginikanan. Okay, doon ayuban, ang yatubang nilang problema, kano sa sila sukton. And in these rough times that we are actually experiencing in life, we must connect to God to keep our sanity. Niining mga paghitabo nga niaron sa ato, nga atong giatubang. Whether we like it or not, that's the reality in life. Naatay mga giatubang sa kinabuhi nga mga kabugat, kalisdanan o suliran. Amen.
nga kita magakonect sa Ginoo aron magpabilin ang atong maayong panghuna-huna. Nga dili ta makalimot nga dunay Dios sa kalangitan, nga He is more of a personal God na pwede mong tawagon o pwede mong masinatian kinsa siya o unsa siya. Hello? The ganito na God is our provider. Ay, gagayon ta, God will provide. But have you experienced God being your Yahweh Jireh in life? Di mo bang nasinatian ng Diyos na siya si Jehovah Jireh sa imong kinabuhi? Amen. That He is your Adonai Jireh, your Yahweh Jireh. Dalihan, ihanan ni Abraham si Isaac tungod kay mao'y require sa Ginoo to prove his loyalty and his devotion and his love towards God. Wa yun magpanungko si Abraham sa pagbuhat ini. When he was about to slay his son, an angel appeared and stopped Abraham from killing his son. But before that, when he was asked by his son Isaac, ingon sa iyang anak, asa man nakigahanad tayo? Ingon niya, God will provide. Amen. Yahweh Jireh. Ang Diyos mag-provide. Amen. Asa man ang karnero? Yes, God provided. Hello? Ang nahitabo doon ay ram na nasangit sa kasampinitan. But they know it was not a lamb, it was a ram. God provided for that season for Abraham. Hello? But the lamb, the very provision for all of us, for all mankind, for the salvation of human. Amen. Hallelujah. Jesus Christ came because He says He is the Yahweh Jireh that will provide. Speaking for the future. The lamb was provided. More than 1,000 years from the time of Abraham. Kung kaya i-provide mo sa Abraham, not a lamb. The lamb was to be provided in its perfect time. Why? Because God wants to show to people and to mankind that He is a personal God, that He is a loving God, a God that will really provide for what man needs. Lord. Ang kikinahanglan yun nato mga igsoon, salvation. Amen. Hello? Hello? Amen. Ang atong gikinahanglan usbo nako salvation. Right. Amen. Ang kaluwasan. Are you saved? Yes. Ano ba? Huwag pa sure. Nanood ka. Huwag pa klaro sa. Isa'y nakatawag na sa kaluwasan. Kaluwasan speaks of being forgiven from all of our sins, having our name written in the book of life. Okay. Now, God speaks to His people. God guides His people. And God enables His people. Ngunit pasabot sa Panginoon na He is more of a personal God rather than an impersonal God.
personal niyang ipasinatid sa ato. Hello? Ang Diyos magigsulti sa iyong mga katawan. May mga panahon, habi na ito na hilom lang ang Diyos. Pero sa mga panahon sa panagbigo, without you knowing, without us knowing, ang Diyos nagapakigsulti ka na ito. Nagapakigsulti ka nito. Personal siya na nagadir sa iyo. And God guides His people. Ginagiyahan sa Diyos ang iyang mga katawan. Without God guiding us, I'm sure, wala na nililog. Tungkol kay gigiyahan tas Ginoo mo nang nakapadayon na dito. Eh kung mapatagiyahan is Ginoo, nasaan na tawa na tadaliron. Hello? Are you glad that you are being guided by God? You're not being guided by your emotion. Hello? We are not being guided by our frustration, but we are being guided by the love of God. Amen. Hallelujah. God enables His people. Ang Diyos nag-enable sa iyong mga katawan. Without God enabling us, it could have been a long time ago that we have lost our sanity. We might have, or you and I might have lost our sanity. Siguro, nawag ka na tas may pag-isip. God will give strength to His people to endure and to plan on. Ang Diyos may maghahatag kusog sa iyong mga katawan para makapadayon. Amen. Eh kung wala ang Diyos maghatag sa atong kusog, wala akong tatiri karon. Gihatagan mong kusog sa Ginoo nga makalahuta ay tungod kay siya man ang atong kusog. Suffering for the sake of Christ actually is a gift. Kaya mag-antos na parang ang Kristo gasalan. Hello? Kaya na yung nag-antos ka, gigasahan ka. Lahi ka sa konsepto sa pag-alaga sa Ginoo, no? Ang ato, basta gigasahan na, lipay ka. Pastor, kung sa may pagkagasaan ng mga pag-antos, Pastor, dali mo tayo lipay na. Ano yung konsepto, perspective sa Christian life? Tingnan pa sa Book of James, count it all joy. Count it all joy when you are overtaken by sufferings. Best things in life. Isipan ninyong kalipay noon kung ikahimnagbo ninyo ang nagkadaiyang mga pagsulat. So suffering for the sake of Christ is a gift. And whether you like it or not, included in the package of salvation is persecution, sufferings. Musugod ka og sa dili, lakip sa package nga ginawat mo nga kaluwasan, apil niya na ang mga paglutos, apil niya na ang mga kasakit. You are being given a gift, and that gift is salvation. Included in the package is suffering. Kunya, you will suffer for my name's sake. Magkantos na tumudugalan kanina. Kaya, ayaw na ang ganang kasakit, no? Wala na'y maayong dala, wala na'y maayong may madala sa ato, sa atong pag-alaga sa Ginoo. Kaparte na sa imong gidawat. Amin mo, ang imong gidawat lang sa Ginoo, ganang salvation is lipay lang kay ka, puro lang kay lipay. No, no, no!
Apil na anak. Apil sa putos na gidawat mo. Persecution is a gift which accompanies salvation. In 2 Timothy chapter 3 verse number 12, it says, "Indeed, all who desire to live godly in Christ will be persecuted. Sapagkat tinuod kayon, tanan, na magatinguha sa pagkinabuhi Diyos nun, diya, sa atong Ginoong Jesucristo, paglutoson, pagasakiton." Amen. Now, yan ito pagdawat natin sa Ginoo, buwak-buwak ba na ito kung ano, ready na ka? And this time around, morning realidad. Nalagad ka sa Ginoo, apilaan ang imong gidawat, mga kasakit. Unang murag na ikatinukuran ng drama ba sa radyo sa una. Sa wala pa ta mahimugso imong kalibutan, gigaluhaan ang mga pagsulay. Tungo. May kining atong suwat suliran, pinanda. Ay, pati ka ba video, i-relate mo tayo. Iya mo itong panahon, iya mo sa upan, ako na. Panahon na video. Ako, patapos na kapahiman, kung hindi mo ito sugod yun. Alright. And so, it does not say, you might be persecuted, but you will be persecuted. Wala na mag-ingon, siguro lutuson ka, siguro sakiton ka, siguro may mga pagsulay ka, paringon na, you will be persecuted. Gugdon yung ka, lutuson yung ka. Bisag hangat na, sige gugod ni mo. Hangat na ka sa ka problema, taon-taon, nanapoy ka sunod. Nanapoy ni Abo. Murag si human sa usa ka suliran, lain na pong suliran. Hello? As if a conglomeration of trials, is coming your way, up against you. And so the question is, in what sense that persecution positive? O sa mga bahina na mga paglutos, mahimong positibo man or bagay na usa ka positibong buta? The answer is, it validates that you are a godly person. Kung may mga paglutos ka, kung may mga pagsulay ka, sa imong pag-alagan doon sa Ginoo, it only validates that you are a godly person. Amen. That you are standing upon what the Word of God is actually saying. You have a proper standing now. It validates that you are a genuine son and daughter of God. Nag-validate lang na tinuod kang anak sa Ginoo. Yes. Kung may mga pagsulay ka. Kaya dahil lang mo sa pagsulay, posibleng na himong pagsulay mo, si pastor di mo. Posibleng ka lang himong tapan, o nahimong pagsulay mo. Hingyan ko na lang yung tapan, may tanawa. Madapa ka, oy. Oy, hingyan yung tapan, madapa ka, oy. Nabalili naman. Now, tingnan yung tapat, tingnan madapa ka, oy. Lingis sa tubo, o sa inyong tubo. Lingis sa tubo. Tingnan, madapa ka, oy. Pag nga, lingis sa inyo ba?
So if people persecute you because of godliness, because of righteousness, they are actually giving you compliment. They are an involuntary compliment. Kaya nag-validate na nga sa pagkatinuod sa imong gituuhan kung naay mga paglutos, kung naay mga pagsulay, kung naay mga tao na nasuko nimo tungod sa imong pag-alagad sa Ginoo, ilutos ka nila, sumugol yung ka, matuyuan yung ka. Kana actually nag-validate sa imong pagkatinuod na nahimugso diya sa gingharian sa Ginoo. And actually, that is an involuntary compliment. Kina-compliment lang nimo ang kamatuuran, no? Ang katinuuran sa imong ginawa. Hello! Tinuod ni atong ginawa sa Ginoo. And it somehow validates the authenticity of your salvation. Nag-validate na sa pagkatinuod sa imong kaluwasan. The way we live our Christian lives will never be perfect. It will never be perfect in this life. But our position in Christ is perfect. Ang atong pagkinabuhi sa atong Kristohanong kinabuhi, hindi kinabuhiya. Dili yun na mahimong mahigpit. Na parang atong posisyon diya sa Ginoo. Ang atong pagkabarog diya sa higpit. Perfect ang atong pagkabarog. Ang atong posisyon sa Ginoo, higpit. Ang atong pagkinabuhi, dili mahigpit. Samtang nihabatan ng mga kalibutan. Again, the way we live our Christian lives will never be perfect here on earth. But our position in Christ is perfect. Woo! Ang atong pagkinabuhi doon ay mga imperfections, pero ang atong pagkabarog diya sa Ginoo, ang atong posisyon na dawat diya sa Ginoo, perfect kini, higpit kini. Ingon ang kasulatan ni John 1:12, sa tanan na mituog gidawat kanina, siya naghatag kanina kagahom na mamahimong anak sa Dios. That is perfect position in Christ. You are now a child of God. Amen. And if you are a child of God, there is nothing that can invalidate that. Di ta naka-anak ko eh. Pag lumun kay ka, hindi mo na kahit ako maputol. Amen. Amen. Luko mo na lang. Piyong iyong mata. Piyong. May ilan kasi papa. Piyong. Luko niya piyong. Isa rin nakapabandlong diya sa pag-alagdas. Hindi mo piisa ko. Ako rin tanaw. Ay mo tanaw. Kato mo kapabandlong mo nang mamuhisas ilang kapot. Good. Ban makiluhis sa wag sila kapabandlong. Inuura may nasayo na kapabandlong mo. Mas wala ako, kato nakapabandlong tinawas kinaw, kaisan ka mo. Kaya mo, manisan na lagi. Okay. Salamat.
Praise the Lord. Amen. That cannot be revoked. Hello? Hello? Di ba pwede mo inon ka anak? Teka sa silingan o hindi ako. Di mo what? Bigag-batasan sa silingan. Hello? Amen. But the gifts and calling of God, they are actually irrevocable. Hindi na ma-revoke. Hindi ma-revoke ng iyong pagkain. Hallelujah. Your position in Christ will never be downgraded to become just a mere servant. You are a child of God. That cannot be downgraded to be a slave. You are a child of God. But though we will never be perfect in this life, let it not become an excuse for us to remain in spiritual stagnancy. Dili doon, mahigpitan ining kinabuhiya. Samtang niya taling mga kalibutan, ang pandili na ito natugutan na mahimong excuse kadili na magtubo sa atong pag-alagad sa Ginoo, sa atong spiritual life. Hello? Dapat magtubo, mag-apanti ang atong kinabuhi na nag-alagad sa Ginoo, atong pagka-espirituhanon, ang atong spiritual life. Okay? We must not remain in spiritual stagnancy. Many Christians are just in maintenance mode. Diba mo maintenance mode? Tambal ba na mo yung maintenance, ha? Para maintain ka na. Nindot ng relasyon sa Ginoong nagtubo, nagpuswag, nag-grow. Ano man? You are experiencing God day to day in your Christian life. Pag nagatubo ka sa iyong pag-alagad sa Ginoo, kung pasabot na kay mga nasinatiang nindot sa Ginoo adlaw-adlaw sa iyong kinabuhi. If you are not growing spiritually, then something is wrong. You are not experiencing God on a daily basis. You and I must experience God on a daily basis. What is God to you this morning? God to me this morning is my protection. Why? Hapit ko madiscuss siya, ganyan, hapit ni mabangga, ganyan. Pero i-protection natin sa Diyos. God this day is my protection. He is my protection. What is God to you this day? Oh, hapit na may putli-kurinti, hapit na may ikaw putli-tubig. But in the nick of time, God provided. Oh, nakabayan. God to me this day is my Yahweh. Yahweh. Spiritual growth must be a continuing thing. Kaya pagtubo spiritually, dapat nagapadayo na. Continuous na. Amen? Bahala na lang kang mubo. Sabi na lang na. Daghan kita mubo din yung profit. Masa? Apit man sulti pisilin. Cute bitaw ng mga mubo. Pero ingon nila, ay kayo mo kumpiyansa na nanda mo ka-cute, di ba? Kaya meaning daw ang cute, no? A bow-legged person. Bakang. Pag inang ka-cute, no? Bakang daw na. Tingnan kayo kang-cute, tingnan klaro ha. Kanang cute ka pinolo, kanang cute ka bakang. Cute mabun na bakang. Di ba? Kita na mo bakang. Cute ka tao na. Di ba?
Nawa ng mga baka, muna mag-basket ka ng ang bulay palusot sa ila. Dali kayo lusot. Kaysa ka ng gimpiyon. Again, spiritual growth must be a continuing thing. And it must not stop. The only time it should come to a stop is when you stop, or when you stop breathing. Sa panahon lang, wala kayo ginawa. When you stop breathing, that's the only time that spiritual growth will come to a stop. Pero samtang buwi pa na, padayon yun ang pagtubo na to spiritually. And how are you doing now spiritually? Kumusta mo ka spiritually? Are you growing right now? Nagtubo ka sa imong pag-alagad sa Ginoo? Ang mga nagtubo sa pag-alagad sa Ginoo, nagkatampis ang ilang pag-alagad sa Ginoo, ang ilang relasyon sa Diyos. Oh, kung man tinudalay daw na nagtubo sa relasyon, nagkatampis. Tingin ako noon, Sister Gina, kung tangan pa dito, itampis daw. Okay, ganun. Ganun ko nung ganun nagtubo mo sa inyong relasyon, ingon nga managkaubal sa kinabuhi. Ang ilhanan ko nung nagtubo mo kay nakasabot na mo sa usad-usa, kunya nagkatampi sa inyong relasyon. Kung nagkatamang gani, lingin ako na yung Paris Week niya. Okay lang ba? Okay lang, nanawa lang. Sister Gina, buti sa bilungan sa liya pag-iwan. Lingin ako yung Paris ba? Nanawa lang, nanawa lang. Istorya ba? Nanawa lang. Pwede siya, istorya mo po lang. Nanawa lang, okay ba? Okay din. Tanawa din. Ngayon yung Paris, tanawa daw. Lingyan lang. Tanawa. Radyo-radyo, lagyan katawa radyo-radyo. Kasi sa rito, nanapos na ako. Tanawa sa radyo-radyo. Tanawa, yung ina rin politisa. Ingon sa Philippians chapter 3 verse number 12, Paul says, not that I have already obtained it or have already become perfect, but I press on so that I may lay hold of that for which also I was laid hold of by Christ Jesus. Ingon niya, dili sa ingon na ako nang nakapot, kung nga ako nahimo ng higpit, apan ako nagpadayon, I press on. Hindi ako nagbasa sa Bisaya. Verse number 12. Dili tungod pinagawat ko na kung ako nahigpit na. Dili tungod na nadawat ko na o kung ako nahigpit na. Kung dili na nagapadayon ako. Kung dili nagapadayon ako. Kung mahimo nga magagupot ako sa butang na tungod kaniya ikuptan sa ko. Na kung mahimo magagupot ako sa butang. Ha? Na tungod kaniya ikuptan usab ako. Na tungod kaniya ikuptan usab ako. I press on so that I may lay hold of that for which also I was laid hold of by Christ Jesus. Na akong gigunitan, na akong nakuptan, akong diin, akong gikuptan usab. Kung sa may nakuptan, kung sa may nakuptan nato diya sa Ginoo, ang kasiguruhan sa kinabuhi na naaliha sa pag-alagad sa Ginoo. O ni atong nakuptan, kasi ikuptan sa utan. O ni doon, nakakuptan.
manakapupunta, ikutan sa ka. Pinigila. Praise the Lord. Sa iyang nakutan, nalilikutan sa siya. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. By the power of His resurrection, we now have obtained the power of a changed life. Pinagi sa gahom sa iyang pagkabanhaw, ato pong nadawat. Ang gahom sa kinabuhi nga may kausaban. Nausaban ta? Nabay kausaban sa atong kinabuhi. Amen. Praise the Lord. And this was made possible by the indwelling presence of our God. The indwelling presence of the Holy Spirit. Kini na imong posible pinaagi sa presensya sa Ginoo nga nagapuyo sa ato. Pinaagi sa balahang Espiritu. Nabagutan na usap ta. Kung padayon ang kausapan sa atong mga kinabuhi, sa nindot nga pagkausap, gumikan sa presensya sa atong Ginoong Dios. Pinaagi sa presensya sa balahang Espiritu nga nagpuyo sa atong Dios. Ay kung wala pa siguro ang Espiritu sa Ginoo, naglumpayat na siguro tamrot ang mga kabayo. No? Ako isaw na. Pero because of the presence of God, because of the Holy Spirit, mo rin nagapugong sa ato, nag-iintang sa pagpatuloyan sa kinabuhi. Eh kung wala pa ang presensya sa Ginoo, ang bahaya na unta. Oh. Siguro kung ba ninyo, yung mga naman, yung mga tato siguro na. Yung mga bukton, kung na mga tato siguro. Diba? Hindi siguro mga ilog na ako na mga arios nila. Hello? Kung hindi pa siguro presensya sa Ginoo, igmasyada ang tataro sa araw. Buwan. Pero tungkol sa gahom sa Ginoo, iusap ka sa Ginoo. Ang imong warawanas kamot, di na masyada ng dos manok, apan masyada o bahay ng dos Ginoo. Hallelujah! Ang imong warawanas kamot, sa una mo yung ka-adjusty. Pero ang imong warawala ron sa kamot, Ginoo, salamat sa kinabuhi. Salamat sa pag-ayon mo, ang paghanan, sa imong grasya. Now, Paul doesn't want us to have this misimpression that the saint's life amounts to sinless perfection. Inibuot ni Pablo nga makapatuntaan sa iyo nga paghuna-huna nga kining nausap natong kinabuhi, kining pagkausapan nga kinabuhi, kausapan sa kinabuhi nato. Mo ning gitawag nga sinless perfection. No! Hindi mo na mahitabo kita kasi as a human being na suya, subject yun tas pagkasayo. Amen. Amen? Yung makitaw nila, sayo mo kaya pandol kaya nagkapaw patiin. Amen. Diba? Hello? Amen. Tao mo kang ilong tayo murag kapaw. A changed life actually is a continuous, rather a continuing process. Ang usa ka nabagong nga kinabuhi, kapadayon na nga process. Hello? Amen. Mura nagbuhok na sige kalagas. Kalagas din. Basta masugdan na, sige na kita. Hello? Now
1 John chapter 1 verse number 8. Ngayon nila, if we confess or if we say we have no sin, we are deceiving ourselves, and that the truth is not in us. Kung moingon daw nagwa tayo sala atong gilimpungan ng atong kaugalingon o ang kamatuoran wala sa ato. John the Beloved is actually saying it is a delusion to think that we no longer have our sinful nature. So si Apostol Juan sama siya nagingon nga mura man kag gadam ko. Delusional na ng imuha. Nagauna-una ka na dili o wala na sa ato kining sinful nature na to. Eh kung tinuod wala na sa ato, di na ka masugpo eh. Hello? Pero tambagan kaya ng Pablo ingon niya, pagkasuko, pero ay lang pagpagkasa. Oh, ngayon niya, ayaw pa sa lupis adlaw. Mga asawa, isang kamo. Mga asawa, isang kamo. Pino ba mga asawa ko dali masukot? Grabe mo na yaw-yaw. Kaya pagkahuman na ba, di mo pingo. Uy! 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 Di magpiningog na. Ano mo na? Tingnan mo Pablo ay pasalupis sa adlaw. Pasalupan kaya sa adlaw, kasama ka na. Ako asawa bitaw na, di na ko sa sukon siya. Tapos yung kasuka na po sa adlaw. Kung sa ito yung kasuka, nalimot na ko, kawaran ko sa kuna-una ko. Basta na ako sa hindi kasuka. O pagka ang terbunta, mamagyan po butiki siya. O pagka po naging okay. Punta ka din yung kalalutan o ano na. Mga asawa ay yung papuntang gini nyo. Oo. Wala yung Apostol Pablo. Magkasuko, pero ayaw na magpagkasala. Kasalanan ka mo na papuntagan. Yung sulong isang law. Yan, kilakad daw yan. Ayaw pa sa lupis at kung suko kayo ka. Ibukan daw. Pagkahapon na ngisi-ngisi na kalayo bahalag. Baka di kayo malamig ng ngisi. Ginulit ko sa lupit. You see? Dahil basta nanood yung mga asawa, inanay na, mabuti ikos walin pastor, may kalimot. Hindi ang asawa ko ba yun? Hindi, pabuntagan, hindi yan. Na ako lang ko sumungkod doon, eh, tingog naman sa'yo. Kinahanglan na nilang hindi. Yan, eh, kinikapoy na, makatungog naman sa'yo na, pabuntagan sa'yo. Mauna yung mga asawa, huwag tingog nyo, giting ka. Gitigas tapos ginawa. Yang kadagitig mo yung nga, mo, ayaw mas pipia, ayaw mas lupi. Ngayon mong kasupo, ayaw mas lupi sa alam. Alright. So it is a delusion to think that we can no longer sin against God. Mura ka gandang gawa na, mura ka... No? Nga gahuna-huna ka nga, di nakakasas, Ginoo. John said, if we think that the way, or if we think that way rather, the truth is not in us. Kung kita gahuna-huna ginana, ang kamaturan wa sa ato. Masagot pa sa muna na, you are being fanatic. Fanatic ko na. Hello? There was this discussion ba sa Facebook, nakita natin discussion about sa holiness ba? Okay. And then, basa ko sa mga comments.
Nakili mga tao nung sarado kayo ikaw ng ilan. Sarado kayo ilang pag-isip pa. Ingon nga, may nag-comment dito nga, basta may nakita mo, anak sa pastor ba? Tingin sa ilang balay, hindi mo siya nagapalod na. Nagpantalo, nag-shorts. Na dapat unta, anak pa siya sa pastor. Dapat unta siya munang anak ba? Ikot tao, yung judgmental kayo. Napay mo judgmental. Mura magbuti lang pasapot, sa yung nas pastor. Ano yung ituloy? Ano kasi gusto? Gusto sa mga tao, sa gusto sa mga membro, bitayo ng anaka. Hindi ko mutuong malabadlo nga sa pastor, samahan. Amen. Hindi ko mutuong malabadlo nga, gibadlo nga. Pero sama ninyong mga membro, tagaan mong kagawasan o sa inyong piliyon, sundon man ninyong pili. Kaya kanang mga anak sa mga pastor, sama na po ng membro na niya. Na magbitayo na niya. Tingnan ko na, hindi mga tao ba nga. Ibutang nila sa kahon lang. Ang ilang pag-isip, ang ilang pag-intindi ba? Ano na may mga tao? Nakakulong sa kwadrado na box ang ilang pag-isip. Okay? Now, huwag ko mag-ingon na ako nang itolerate. No! I am into living a holy life. Having holiness. And para sa ato, mga Pentecostals, basta mag-ingon ta holiness about sa pagsalina, maganda sa mga babae. Maganda na ato. I am into it. I believe in living a holy life. Holiness. Yan ang ginatumbok nato mga Pentecostals na holiness sa mga babae na dapat nagapalda yun. Pero, take note. Ang matagpusa sa ato, gitagaan kagawasan sa Ginoo. Kung maugit na ilang bilion na life, matay mahito. Hello? If that's the kind of life na ilang bilion, isang pa naganak sa pastor, matay mahito. Padayon na ta sa atong nasabtan, padayon na sa unsay nakita nato o nasabtan nato mataro o maayo, padayon na nato. We do not know God will deal that person, that child of a pastor, that son, or that daughter of that pastor, hindi sa Ginoo, unya makaamgog yun sa tanan. Ayun na to, ayun, hindi ta dapat mag-conclude tayo na mauna. Hello? Kanya-kanya magpagkahamtong matagusa sa akin. Kanya-kanya pagkahinod. Hindi na ito pugson na kalburuhan na ito ang sa kaprutas. Nindot na nahinog sa iyan yun na panahon. And I always believe God will make all things beautiful in His time. In His time. In His perfect time. May perfect time ang sa ato, mahinog na. Ayaw kalburuhin. Ayaw pugsa. Nindot man ang isunod ka sa unsay giingon sa kasulatan about holiness. Out of love. Mala sa iyong ugma, ilong na iyong nasabtan out of what you have understood God. Okay? Nindot lang imong isunod na nasabtan na yun nimo. God revealed it to you kung unsa na ka mahinungdanon, and then you will love doing it. Now, yes, we are forgiven by God. We have received redemption, and our names are written in the book of life. But again, that does not change the fact that while we are here on earth, we still stumble and we still fall. We still fail,
and we still disappoint God. Yes, kita gipasaylo na sa atong Ginoo nakadawat sa kaluwasan ang atong mga pangalan na isulat sa pasahon sa kinabuhi. Wow, I like it. Ang atong mga pangalan na isulat na sa pasahon sa kinabuhi. Amin lahat na doon na isipin. Bahala po sa pangitabo sa inyong kalito. Bahala po sa pangitabo sa inyong partner sa kinabuhi. Bahala po sa kinabuhi niya. Ang importante ko na ang imong pangalan na sulat sa basahon sa kinabuhi. Kay one day, kanyang-kanyaman tayo sa isang takwang tubaw sa ito. So sa tang ginapatan ni mo kalibutan, dili yun na mausap. Dili yun di mabalik ang kamaturan na sa tang ginapatan mapandol kita. Mapakyas kita. Mahagbong kita. May mga panahon, no? Pa-disappoint na ito ang Diyos. Sabi tayo mga preachers sa Word of God na grabe kayo kung may muwali. Pero when it comes to disappointment sa ilang kinabuhi na nakasakop sa ilang pamilya, grabe mo din bisa. Bisa, klaro na nakasa, dipinsahan pa. Para lang di mabutang sa kaulawan, one day atubamon maguna nila sa Ginoo. Lalo na nakasa, manalimdan pa. Alright. Pero lain tao makasa. Porque Pero di magbukod. Nagtangan na yung lisensya. Nasa pasturan eh. Tugilan na. Ang bola. Alright. Understanding that we still sin, John the Beloved made mention of the provision that God gives to us so that we could be made right to God. And that is the provision of forgiveness. Hello? Oo, salamat. Yan ang sa Ginoo sa pagpasahin. Right? And then, yun din na, 1 John chapter 1 verse 8, if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, when we sin, God will not disown us. Amen. Bisa ng mga salata. Kaya mo niya sa tanang ito, midawat kaniya siya naghatag kanilang kagahom ng mamahimong anak sa Diyos. Kinahanglan masabtan nato ni nga prinsipyo. Dili ka i-disown sa Ginoo. Dili ta nakaanak. No. Pero uban mo rin anak, ilang mindset ba? Na dapat magkintog yung kas pag-alagad mo sa Ginoo. Kaya kung dili i-disown ka sa Ginoo, no, dili na ang Diyos. God will never disown us. If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung masayop man ta, kung makasalaman ta, pero mangayo nagpasaylo sa Ginoo, God will not disown us, but God will forgive us and will cleanse us. So our relationship with God will not be disrupted. Ang atong relasyon sa Ginoo, di ma-disrupt, di mapagkat. Di ba ka pwede pareha sa istorya na sugad karon? Di na ilong anak, pagkabubo mo. Ha! Boom! Nagyaw ka. Sugad karon, di na ito magkilalay na anak, di ka. Ay, nakuhi lagi mo kaman!
Lord! Ingon mo ng bata, di ato na manoy. Ginoo, dili na na, oy. Amen. What are you only Paul sa Philippians 1:6? He who hath begun a good work in him shall complete it until the day of Jesus Christ. Siya nga doon ay gisugdan sa inyong mga kinabuhi, iyan yung tapuson. Ang batod son na dahil. Nalimot sila, kitang tanan, nagmarog lang diya sa krasek kaluoy sa Ginoo. Mga gikaluyan na yun sa Ginoo. When we are to talk about the law, the spirit of the law, di mo baliya, kill it. Ang espiritu, sa kasabuan, kapatay na. But the truth given life. Ang balaod daw, pati yun, yung kaano eh. So diyan, nasakpan nila isang kababae, ingon nga nakasala, ingon nila, bidahan nila sa tubangan, Ginoo, kining bayhana among natuhan. Mao ni ang ihipo, Ginoo. Ingon sa balaod, ingon sa balaod. Batuon siya hangtod mamatay. Pati yun siya. The Lord Jesus Christ just stooped down, and He was actually writing on the ground. Huwag isulti nila kung siya isuwa. Pero ingon niya sa mga taong naghukom at babae, kisa ninyo, walay sala. Maoy mo nagbato, ining bayhana. Kalit na na kahilom na itabo. Niya, ingon din akong Ginoo, babae. Asa naman sila nag-accuse kanina? Ingon sa babae, wala na sila Ginoo, nanlakaw na. Ingon sa atong Ginoo, neither do I condemn you. Yes. Go and sin more. I would just suppose na ang isuwat sa Ginoo ngadto sa yuta sa ground, kada nag-ingon ang mga tao, nakasali Ginoo silutan. Siguro ang isuwat sa Ginoo, you are forgiven. Amen. You and I are forgiven. When we sin, God will not disown us. He will not say, you are no longer my son, you are no longer my daughter. Our relationship with God, again, will not be disrupted. Ang atong relasyon sa Ginoo, di gyud na ma-disrupt. Our intimacy with God, our fellowship with God, will not be disrupted. Now, you don't have to remain in that situation wherein you no longer experience the presence of God. You can restore that. You can restore that immediately with the provision of confession. Maulit na kanindo. Dili ta pwedeng magpabilin o dili ta dapat magpabilin sa mong sitwasyon nga di naanta sa pagpakasala. Kung ugali wala na nato masinati ang presensya sa Diyos, pwede nang mabalik sa iyo. So sa kapaagi, with the provision of confession. Ang provision sa pagpangayong pasaylo. Kung mangayong nagpasaylo sa Ginoo, pasayloon ta sa Diyos. Hallelujah. That is why you and I need to confess our sins before God daily. Adlaw-adlaw ta mangayong pasaylo sa Ginoo. So, wrong ka ba lang ka nakasa ako?
O, dili ba sa tanang panahon, nakamonitor ka sa akong gipo, basin sa imong pagsulti, nakasaad ka. Basin sa imong pag-una-una, nakasaad ka. Kanta nag-drive kasi imong motor ba? Nangyari lang, imong na itong tambuk ka pa rin. Dahil kasi imong motor, baduong ka sa bahuan. Dahil overtake ni mong galit. Luwi ang motor. Kaya ko sa sakay. Pwede ka makasasaw na una mo eh. Amen? Nakipanahon ka pamanikas na ito sa una. Ay! O, kapamanikas ka. Wala may mga sulti bro. Sa una-una nakapamanikas ka eh. Nanukdok ka, nagkaanak ka sa lansa, dinukdok ka, nanukdok ka, di mo kapag nakapamanikas. Wala may sulti ka, dinukdok ka, di ba? Ay, pati mo na namalikas ka. It is good that we are being provided a provision of confession. May ihatag ang Ginoo sa ato na kulit ang mangayo niyang pasaylo, and we must be doing it daily. Lingering long in our sins, the result will be we will lose our joy in His manifest presence. Kung padayon ta nga naglinger sa mausala, mawala sa ato ang kalipay. Ang kalipay sa iyang presensya. Mabitaw to si David in prayer. Create in me a clean heart, O God. Ingon niya, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence. Restore unto me the joy of your salvation. Ibalik sa ako, Ginoo, ang kalipay sa kaluwasan na akong nadawat. Ang paghinumdum, Ginoo, sa kalindot, hindi mo kaluwasan na akong nadawat. Wala mo ni Bairi, wala mo ni Haguri, di ko akayan, di ko takos ni ini. Apan Ginoo, akong gidawat o akong nadawat, kalibre gikan kanimo. You have provided salvation for me. You know what? Whatever you have done, listen, whatever you have done, God will still be God. Amen. God will still be God. What is God? God is gracious. God is merciful. God will still be God. Bisan sa atong mga nahimong kapakyasan, magpabilin siya Diyos. Unsa ang Diyos? Maluluyon. Oh, puno sa grasya. Puno sa mahigugmaong kalunan. Diyos sa pagpasaylo. Diyos sa pagdawat. Inisan-insan, muluhol kanina. O mahayog pasaylo. Whatever we do, it will not affect. God will still be God. God will still be God. God will not be affected. It is us that will be affected. Ikaw man makapil ba sa bukat na dala sa sala? Amen. Kung saan na, magpuga ka sa iyong pag-alagad sa iyong upangin mong pagkain sa Diyos. Hello? But God will still be God. He will remain God. And He will remain God still
no matter what we do. Magpabilin sa Diyos. Bisanod sa kay atin na. God is the God of forgiveness. Diyos sa kapasayloan. Amen? And this is what I like with God. The forgiveness of God is unlimited. Instead of you shrinking and cowering when you have committed transgression, imbis na murag magtago ka sa suok kay nahimong sala, ang imo nung himon makayong kagpasaylo sa Ginoo, because the forgiveness of God is unlimited. Ingon sa mga tao, sa mga tinunan, Ginoo, kapila man ako pasayloon ang akong isig kaingon. Ingon niya 70 times 7. Kapila na ako pasayloon, Ginoo, sa isang adlaw, 70 times 7. Huwag niya pasakot na, padayon niyo pasayloon, basta mangayon pasayloon. Amen. Now we do great disservice to ourselves if we remain in sins, if we linger in sins. Ibuhatan nato dili maayong nga buhat ang atong mga kaugalingon kung magpabilin tali sa sala. Yes, while we cannot be perfect in our earthly lives, we nevertheless pursue it. Bisan tuon nga dili ta mahimong higpit ini kinabuhian. Kataliatan kinabuhi ibang kalibutan apan ato ning kinapaning kaputan. Nalingkamot ka. Amen. That's why mga ayong nagpasaylos Ginoo, nalingkamot kita. It doesn't matter whether we are imperfect. What is important is that we have the perfect desire to pursue. Dili magsapayan kung naanato ang mga imperfections. Ang importante, higpit ang atong tinguha na atong ginaagpas na mahimot ang higpit at tubangan siya Ginoo. Bisan kung dili nato makabot, pero nagatinguha ta na Ginoo gusto na kung nasa himo na tubangan pagkinabuhi ng sakto ta pala. That's the reason why Paul said in verse number 14, I press on. Meaning there should be no lull or backtracking in our Christian life. Di dapat maging walay nada ang atong kinabuhi or nagapalit ta sa unsay nangagi. The more we linger in our sins, the more hardened our hearts will become. It will be hardened by the hour. And the entirety of Christian life should be a forward movement all the time. Ang dapat sa Kristohanong kinabuhi, morning naga-abante ni sa kanunay, dili kay basta. Kundi naga-abante. Bisan pag nagasala ka, ayaw tuguti nga basta ka niya. Kundi ang kinabuhi Kristohanon must be a moving forward. Nag-aabante. Now Paul actually, when he was writing this letter, he was actually more or less mga 30 years old, 30 years old in his Christian life. Pero ingon ni Pablo, no? Ang uban, nagkauna-una nga si Pablo, super Christian na. But in spite of the 30 years that he had been a Christian, he said, I have not obtained it. I have not obtained perfection. Mismo si Pablo, ingon niya, sa iyang ginugayon, sa iyang pagsulat ni ini,
More than 30 years na siya, mga 30 years na siya yung Christian journey. Pero ingon niya, I have not obtained. Wa pa na ako makabot. Wa pa na ako makabot ang kahigpitan. Ingon niya, but I press on. Gaabante ko. So the Christian life must be a forward. So Paul is actually telling us that there is no stalemate or a plateau in the Christian life. That there is a need for us to continue fighting for our spiritual growth. Be determined. Growing in the Lord is the most practical thing that can happen in your Christian life. Ang kanang pagtubo, maunay pinaka-practical yun kamay tamo sa atong Kristohanong kinabuhi. When you grow in faith, you will be a person of hope. Kung magtubo ka niya sa pagtubo, mahimo kang tao na may paglaom. Doon na kay pirming kumtan, na kay pirming paghawiran niya sa Ginoo. Makasalakbang ko ang pananimong paghawiran nga ang Ginoo mo pasaylo ni bisan kinsang mo doon kaniya o mangayong pasaylo andam siya muhilo, andam niya i-restore. Isa'y magwala ko. And so, I will end. Stop looking back to your failures, but look forward. Forget what lies behind. Remember, there will be people that will keep reminding you of your failures, and there will be people that will keep you down. But remember, your destiny is not tied up with other people. Sa imo mga nahimo, daghang mga tao nga i-look down kanina, daghang mga tao nga permi ka may duman sa imong nahimong sayo na murag kuptan kanila nga pabilin diri sa ubos. Apan di man ini ang imong destiny. Wala makahikot ngadto sa lain tao. Tuwa nakahikot sa ato Diyos.